Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, pag-usapan natin itong bagong issue kay VP Sara. Ang ina, hindi kayo nauubusan ng issue kay VP Sara. Sandali lang. Yan na natin yung ating, yan. Para hindi mag-feedback yung ating ipi-play na video later on. Anyway, so even before we jump into this, syempre mag-play muna tayo ng ating intro. Kamusta kayo guys? So guys, kung maalala nyo nga, actually may dalawa tayong i-cover na issue. Okay? Dito na, pag-usapan muna natin yung sinasabi ng mga haters ni VP Sara na plagiarism daw o plagiarize daw ni VP Sara itong libro niya na ginawa. Okay? Pakinggan muna natin yung news galing sa News 5. Tinawag na paninirang puri ni Vice President Sara Duterte ang akusasyong kinopya niya lang sa ibang libro ang sinulat niyang kwentong pambata na isang kaibigan. Sa kabila ng kontrobersya, may balak pa raw ang bise na maglabas ng isa pang libro. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mariing pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong kinopya niya lang ang sinulat niyang libro na pinamagatang Isang Kaibigan sa nag-viral din ngayon na libro na may pamagat na Owly Just a Little Blue. Gaya kasi ng kwento ng American children's novel na yan. Nakasentro rin ang kwento ng aklat ni VP Sara sa pagkakaibigan ng kwago at isa pang ibon na nagtulungan magtayo ng bagong pugad matapos ang bagyo. Sa likod nito, may picture pa ni VP Sara na may nakasulat na isa raw siyang tunay na kaibigan. Sa isang pahayag, giniit ng Vice Presidente na madali lang naman daw sumulat ng maikling kwento base sa sariling karanasan. Hindi na raw niya kailangan mangopya. Sinulat daw niya ang libro para hikayatin ng kabataan na mahalin ang pagbabasa at sumulat din ng sarili nilang kwento. Hindi raw ang libro niya ang problema, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga bata. Kaya abangan na lang daw ang isa pang isusulat niyang libro na tungkol naman sa pagtataksil ng isang kaibigan. Ang problema, hindi pa man napapublish ang una niyang libro. Hinarang na ito sa budget hearing ng Senado. 10 milyong piso kasi ang hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ng pamimigay ng naturang libro sa 1 milyong bata. Bagay na kinwestiyon ni Senadora Risa Ontiveros. Kahapon, nasilip na ng Senadora ang ilang bahagi ng aklat. What do you think about it, ma'am? Nascan ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya basahin ko verbatim yung mga text. Colorful daw yung illustration. Malamang, Senatora. Pangbata po kasi yan. Diba? So, dapat talaga yung illustration dyan is very for elementary. Paglilinaw naman ng OVP, hindi ibinebenta ang librong Isang Kaibigan ni VP Sara. Gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bag dahil tuwing nagkakaroon po ng pagbibigay ng pagbabago bag ay meron din pong storytelling ang ating Vice President. Ayon pa kay POA, 50 pesos ang magagasto sa bawat kopya ng aklat. Pero giit ni Ontiveros, hindi pa rin niya palulusutin ang hinihinging pondo ng OVP para sa libro. Masyado raw Tingnan mo kung gaano ka-greedy itong si Hontiveros. Ano? So, hindi mo talaga maintindihan kung anong gusto niyang ipunto. Ang nakakatawa rito, no, in comparison, guys, very recent lang, nagkaroon tayo ng SONA, hindi ba? Magkano ang ginastos ng gobyerno natin sa SONA? 20 million. Ilan po ang nakinabang dyan sa 20 million na yan? More or less, 5,000 na naging guest ng SONA ni BBM? Ano? Pagkatapos nyo kumain, anong nangyari sa kinain nyo? Itinain nyo lang. 5,000 for 20 million against 10 million na 200,000 na bata ang pwedeng makinabang initially. 'Di ba? Knowing that, yung pera na yan, nanggaling din naman sa taong bayan. Hindi ba tama lang din na makinabang din ang taong bayan sa pera na ibinibigay sa mga public officials natin para pondohan ng mga proyekto nila?
Kanina nga, I was watching a video coming from Engineer JD. Tama naman siya eh. After mabasa ng isang bata, no, yung libro na yan, that book can be passed on to another kid, to another kid, to another kid. Very simplified lang yung libro na yan. Parang ginagamit lang yan as supplemental material para yung mga bata natututong magbasa. I haven't seen the book, the content of it, but people, no, making comments, lalo na yung sa mga nakakita na it is a very simple book na pwedeng basahin ng paulit-ulit ng isang bata at napapractice ang kanyang pagbabasa. Tapos, ipinagkakait ni Ontiveros yun. 'Di ba? Ganyan mag-isip. Kaya tuloy hindi maaalis ni VP Sara na mag-comment na pinupolitika yung mga proyekto niya nito ni Hontiveros. 'Di ba? Oh, tuloy tayo. Itong malaki at hindi tama na humingi ang isang opisyal ng gobyerno sa pondo ng bayan para maglathala ng isinulat ng libro. Ang punto lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem na Etong si Hontiveros, no, una sa lahat, nung time na ni-launch ni VP Sara yan, she was the secretary of the DepEd. Bilang secretary ng DepEd, she was very thorough to know ano ang mga nagiging primary issues ng mga kabataan natin. And one of the many things na na-identify nila, hindi lang ni VP Sara, because she works with many consultants. Yung pagbabasa. At saka guys, napakasimpleng application lang to ng logic. Do you really think nung sinulat siya ni VP Sara, hindi niya yan pinadaan sa editor, hindi niya yan pina-review sa mga tao even before niya ni-release or ni-launch yung libro na yan? Diba? It's a no-brainer. Sa totoo lang. Hindi mo kailangan mag-isip. Definitely, may mga tao magre-review ng libro na yan, hindi lang si VP Sara. Tapos, issue sa kanila, issue dun sa mga haters ni VP Sara. Bakit daw may pangalan at saka tawag dito? Litrato ni VP Sara. Guys, ang daming nagkalat na libro. Nandun yung mukha at pangalan ng author. For educational purposes din. Ngayon, magkakaiba naman tayo ng magiging interpretation dyan eh. Kung talagang meron kang masamang gustong isipin na yung ginagawa ni VP Sara ay pamumulitika, yun ang iisipin mo. Yun ang gugustuhin mong isipin, di ba? Pero kung iisipin mo lang for educational purposes, which basically, kahit naman siguro nung elementary tayo, itinuturo din naman kung sino ang mga public officials, sino ang presidente ng panahon na tayo ay nasa elementary, sino ang vice president. Nagiging part pa nga yan ng exam eh. Diba? Maliban doon, yung libro na yan, embedded ng GMRC. May mga real life situation yan. Di ba totoo na darating ang panahon na marami kang kaibigan, then eventually pag nagka-problema ka na, lahat yan maglilipaan na. And yet meron isa, dalawa, tatlong kaibigan out of many na magsistay sa'yo. Ngayon, kung ikukumpara ulit natin yung benefit ng isang kabataan sa libro na yan kumpara sa kinain ng mga naging guest nung panahon ng SONA. Sino sa dalawang event na yan na pinondohan ng gobyerno, ng taong bayan, na ang taong bayan ang nakikinabang? Hindi ba yung libro na yan? Imagine mo binibig deal nyo yung 50 pesos kada isang librong budget against sa 5,000 sa SONA. See? ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba?
10 million. Tingnan mo, sasabihin ni Ontiveros, marami daw problema sa DepEd. Bakit? Panahon lang ba ni VP Sara may problema ang DepEd? Even before siya dumating, marami ng problema ang DepEd. Excuse me, naging kongresista ka, naging senadora ka. Anong nagawa mo tungkol dyan? Diba? Meron din kayong committee tungkol sa education. Anong nagawa ninyo tungkol dyan? Yun, maliit kung sa textbooks kabuo ang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. Imagine mo, no, talagang nirarab niya sa face ng taong bayan yung 10 million. Pero hindi niya sinasabi na 200,000 ang makikinabang dyan sa 10 million na yan. 200,000 na batang Pilipino ang makikinabang sa 10 million na yan. Diba? So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Payo naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin, mas maiging humanap na lang si VP Sara ng ibang gagastos para sa kanyang libro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. O diba? Ganun sila kapatid. Pero ito guys, no, panoorin natin to. Si Risa Ontiveros walang issue na yung pagmumukha niya na sa mga billboard. No? Sino ang pumupondo rito? Sa ilang billboard ng senador na si Risa Ontiveros, kung saan ay hinihikayat nga niya ang taong bayan, na suportahan raw ang mga mangingisda sa West Philippine Sea, patungkol sa ilang insidente na pagtaboy umano sa mga mangingisdang Pilipino ng China, kahit nasa exclusive economic zone pa raw ito ng Pilipinas nangingisda. Saad pa ng nasabing senador sa isang FB post, ang ating mangingisda ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa, at mas lumalala ang kanilang sitwasyon dahil sa pagtaboy sa kanila ng China sa West Philippine Sea. Tulungan natin sila. Dagdag pa niya, paramihin at palawakin pa natin ang ating samahan. Kung mas marami at mas matatag tayo, mas lalakas din ang ating pagsigaw sa China. Atin ito, atin ang West Philippine Sea, atin ang Pinas. Subalit ang ipinagtataka nga ng Duterte supporter na si Jun Abines ay tila mas nakikita pa raw niya ang mukha ng senador kesa sa mensahe nito sa lahat ng billboard nito sa EDSA. Sabi pa niya, "Naku naman Manang Risa, may balak ka bang magpresidente? Anong mensahe mo? Bakit pangalan mo at mukha mo lang nakikita? Sobrang layo pa po ng 2028, tapos dan mo ginastos pera ng bayan. Kaya pala panay bira mo kay VP Sara. Takot ka po ba sa kanya?" Sabi naman ni Mark Lopez, the master of bluster. All talk and puro forma lang, and if you really look hard and close enough, you will find out she did not really do anything substantial, or significant to help our fisherman. Wika naman ni Chris Echu, barangay election pa lang ah. Tatakbo ba siyang kapitan na sa bundok? Ito nga ang naging pahayag nila kung bakit mas nakikita pa raw agad ang mukha nito, kesa sa mensahe na gusto niyang iparating sa taong bayan. Oh, ito na lang guys, napakasimple. Gumawa ng ganyan si Ontiveros. Magkano ginastos niya dyan at kaninong pera ginamit niya? Nung pinagawa niya yan, she's a sitting senator. Sasabihin ba ni Ontiveros na nanggaling yan sa mga niya? Sa mga private sponsors niya? 'Di ba? Imagine niyo kung gaano karami yan na nagkalat sa EDSA. May bata bang natuto magbasa sa paglagay niyang yan? Sa paglagay ba niya ng billboard na yan na ayos ang problema ng West Philippine Sea? Yan ang problema natin sa mga kababayan natin eh. Napakadali niyong tingnan yung value in volume. Pero hindi niyo nakikita yung benepisyo para sa mga maliliit nating kababayan, lalong-lalo na mga kabataan. Hindi naman yan ginawa para, para magpasikat pa si VP Sara eh. There is a very pure intention kung bakit niya yan ginawa. Ang problema lang natin, may mga Pilipinong gaya ni Risa Ontiveros na talagang gumagawa ng sarili niyang eksena para lang lalong hindi makilala yung mabuting ginagawa ni VP Sara.
Tapos yung issue niyo ng plagiarism, sinagot na yan ni VP Sara. Actually, meron siyang ano dito, pahayag eh. Which is binasa na kanina ng News 5 eh. Oh. Ano sabi rito ni spokesperson, Attorney Pua? Meron pong copyright registration ng isang kaibigan that the book has been registered since December 2023. Pag pinaka-copyright po yan, isa lang ibig sabihin yan. Kung hindi yan na-register, ibig sabihin may plagiarism na nangyari dyan. Pero dahil lumusot, dahil tinanggap, dahil narehistro, so, ano ibig sabihin? Diba? You can only imagine kung gaano karami ang pinagdaanan ng simpleng libro na yan. At ano naman ang mapapala ni VP Sara dyan? Hindi nga niya yan ibibenta, ipamimigay lang yan sa mga kabataan na makakatanggap ng mga bags eh. Alam niyo kung anong suma total dito? Yung pamumulitika ng mga politiko laban sa mga ginagawa ng mga politikong gumagawa ng tama at mabuti. Alam niyo kung sino nagsasuffer? Yung mga beneficiaries ng programa na yun. Itong programa ni VP Sara, mga walang kamuang-muang na kabataan na walang pakialam sa politika. Ipagkakait mo yung 10 million na makakatulong sa 200,000 na bata, pero wala kang inalma, Hontiveros, sa 20 milyong itinain nyo lang after nyong kainin yung pagkain. Yan yung klase ni Hontiveros. Maliban sa mukha niya, napakalat-kalat, no? Pakalat-kalat dyan sa EDSA na wala naman talagang napala. At hanggang ngayon, may problema pa rin tayo sa West Philippine Sea. Diba? Pagkakatandaan nyo, ang mga politiko na pumipigil sa progreso ng ibang tao. Alam nyo ba na hindi lang yan yung gustong ipatigil ni Hontiveros? Pati yung mga benefits or rather yung mga programa ni VP Sara na later on pag-uusapan natin. Dahil naglabas na po sila ng kanilang info, may tawag doon, hindi infotainment eh. Meron silang create na video na pinalabas nila doon yung mga proposed program for 2025. And sa next video pag-uusapan natin. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Sana yung hate nyo kay VP Sara, wag nyong gamitin para hindi matuloy ang mga programa na gusto niya para sa kapwa natin, mga Pilipino. In the first place, at the end of the day, hindi naman si Sara Duterte ang makikinabang ng lahat ng yan. Ngayon, kung nakikita nyo na may korupsyon dyan sa mga programa na yan, feel free to file any legal complaint against her kung may nakikita kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Walang magpipigil dapat sa inyo. Karapatan yan eh. Pero at this point, hayaan nyo na ang mga kababayan natin, ang kapwa natin Pilipino ang makinabang sa mga programa ng OVP. Wag po sana tayo maging kupal. Di po ba?